Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong isang vlogger na to, itong DDS vlogger na to, na isa sa mga dahilan kaya itong mga DDS supporters ay polluted yung utak dahil sa pagkakalat nito ng mga fake news. Naalala nyo ba itong si Jesus pa yung pangalan, Diyos ko. Diyos mio. Jesus Buisit, Busi, Duque. Ito yung, kung di ako nagkakamali, ito yung pumunta ron sa lugar sa norte na pinakita niya lang doon yung mga pangit na lugar na parte ng flood control project na yun na hindi naman sa panahon ni PBBM. Para lang siya makapanira, no, at ma-pollute niya yung utak nitong mga DDS na uto-uto. Kaya ito, isa to sa mga buwisit na dapat mapanagot din to someday, no? Makasuhan. I'm not sure kung nakasuhan to, no? Well, anyway, pag-usapan natin itong sinabi nito. By the way, sige, panoorin muna natin mga ka-Wonder. Itong si, Duque. Na pilit no, na inilalabas ng administrasyon na ito na si Madriaga ay napaka-importanting witness laban kay VP Sara, kukunin siya ng House of Representatives at doon ang custody. Para bang napaka-importante ng kanyang sasabihin na parang masisira si Vice President sa mga sasabihin ni Madriaga. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan? Panlaban nila sa doon sa 18 Marines. Dahil wala silang pangontra doon. Naninindigan yung 18 at marami pang iba pala na mga dating VIP security ni Saldico na magsasalita tungkol sa pagbibigay nila ng pera at pagdadala nila ng pera kung kani-kaninong politiko at kung kani-kaninong personalidad, kasama na si Trillanes dito. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Pilit nilang pinapaputok si Madriaga na para bagang iyan ang sisira sa kredibilidad ni Inday Sara. Alam nyo, kahit ano naman ang gawin ninyo walang maniniwala kung ano man ang sasabihin ni Madriaga na totoong naniniwala sa mga Duterte. Alam niyo bakit? Napakasimple na lang. Yung pamumuhay ng mga Duterte at yung pamumuhay ng mga nag-aakusa sa kanya, magkalayong magkalayo. Sa pananalita pa lang, totoong tao ang mga Duterte. Inilalabas nila yung kanilang emosyon. Hindi katulad ng iba, nagtatago ko, no? Pinong-pino, durobo naman. Sayang ang bayot. Ito yata, kung hindi ako nagkakamali, ito yung tinatawag nilang si Majin Buu. Ito ba yung kaaway ni Alfred na hindi sumisipot sa debate nila? Ito ba yun mga ka-Wonder? No? Ngayon, nag-iingay siya. Sabi niya, ibang-iba raw yung buhay ng mga Duterte kumpara sa ngayon. Alam naman ng taong bayan na iyon ay isang hype at nagtatago lang sa katotohanan. Ito rin talagang himod puwet itong matandang to no? Na alam natin na talagang sabi nga nila magkano kaya binayad dito. No? Ako hindi ko alam kung magkano kasi ngayon ko lang na-encounter ito Medyo sabi nga nila content mo nga yan. Sino? Yung si Majin Buu. Sinong Majin Buu? Yung mataba, yung Duque. Ako, Duque. Yung kaano-ano niya si Duque, yung mga nakaupo sa posisyon. Ang chinek ko, ito pala yan si Busi. Jesus Duque. Ito yung nakita ko doon na nagpepepeke ng impormasyon doon sa norte na pinakita niya yung parte lang na sira at hindi pala yun sa parte ng administrasyon. Ito pala yun. Okay, at ang pinag-uusapan natin dito mga ka-Wonder, sinasabi nito na si Madriaga raw ay hindi dapat paniwalaan. Mas credible daw yung sinasabi niyang 18 Marines. Ngayon mga ka-Wonder, ang una niyan, bago mag-18 Marines, si Gutesa. Pero ang tanong, nasan si Gutesa? Alam natin si Gutesa ay nabasa yung kanyang papel, yung kanyang script ay nahuli at ngayon ay pinagtatawanan. Kung babasahin mo, sabi nga ni Pebbles, kung ano yung nilalabas nitong 18 Marites o 18 Marines, yun ay galing dun sa script na pinagbasihan kay Gutesa. Sabi ni Pebbles, itong si Gutesa ay wala na raw talaga yan, tumakas na. No? Tumakas na raw ang sabi. Hindi ko alam kung tumakas dahil iniiwasan itong mga sila Mike Defensor, yung mga grupo na yan, o tumakas talaga para sa both sides na hindi siya magulo.
No? Kasi si Gutesa ay parte rin daw ng 18 Marines, ng isa sa Marines yan. At itong 18 Marines daw na sinasabi niya, wala raw pantapat dyan ang gobyerno. Kaya pala yung mga affidavit nitong mga to, yung 12 dyan, ayaw pumirma. Natatawa ka na lang mga ka-wonder. Hindi talaga pumirma yung 12. No, bakit? Siguro yung mga sinalaysay nila, siyempre, sasabihin nila, baka mamaya, hindi naman yan yung sinabi ko. No? At hindi naman yan yung gusto kong sabihin. O kaya, ayaw nilang magamit para it will be taken against them. So, hindi na lang sila pumirma. So, ang tanong, dinidiscredit niya itong si Madriaga, mga ka-wonder, na akala daw nila na masisira daw ni Madriaga itong si Sara Duterte. Ang tanong, mga ka-wonder, bakit nag-file ng ad quatelam o cotelam itong kampo ni Sara Duterte? Kung ayaw nila na ma-expose sila, bakit nag-file sila na mukhang ayaw nilang humarap sa impeachment at dinidiscredit nila nga itong Congress na wala raw jurisdiction sa kanila at gusto nila ang humawak ay itong Supreme Court. Alam natin mga ka-wonder no, na ibinasura nga ng Supreme Court yung final na impeachment complaints laban dyan kay Sara Duterte. At hindi yan dahil dun sa mga sinasabi nating mga laman ng impeachment. Ito ay kumbaga basura dahil hindi nakasunod umano ang proseso itong House of Representatives sa constitutional procedure. So procedural problem ang nangyari noon mga ka-wonder. Hindi yung laman. Ngayon sinunod na ng Kongreso ang panuntunan at dumaan pa nga sila dun sa bagong instituted na dinagdag ng Supreme Court yung sufficient in grounds, sinunod din yan ng House of Representatives at doon nakita nila na aside from sufficient in form, sufficient in substance, hinantay nila yung response ni Sara Duterte na ito nga, itong ad cotelam, na sabi nga, an answer that is not an answer. Grabe. So, dyan pa lang makikita mo, umiiwas siyang humarap sa impeachment trial. Bakit? Kasi doon haharap si Madriaga. Ngayon, sinasabi nitong si Duque na to, itong si, ano bang tawag nila dito? Marami silang tinawag dito na sinasabing akala daw masisira at wala nang naniniwala. Napakarami nga pong naniniwala kay Madriaga kahit sa mga kalye survey pa lang yan na dapat ipaliwanag ni Sara Duterte kung ano-ano yung mga anomaliyang iniimbestigahan sa kanya. At pati yung pag-deny niya rito kay Ramil Madriaga na parang wala silang personal knowledge, kitang-kita yung mga ebidensya. Doon sa 3 cellphones, papatunayan ni Madriaga yung sinasabi niya, yung kanyang affidavit. Laban dito sa mga inconsistent na tanim lang na 18 Marines. No? At ginagamit pa si Zaldico na hindi nga makauwi-uwi rito. At kung ano-ano pang mga AI yung ginamit na pa-series pa na inabangan tuloy ng taong bayan na nagsayang lang. No? Ito. Wala na namang kwenta itong 18 Marines kaya nagdagdag na naman sila. Meron na naman daw mga iba pang mga naging parang bodyguard yata ni Zaldico. Dadagdag na naman sila. Sabi nga ni Pebbles yun nga kinuha lang nila sa script dito kay Gutesa at dinagdag itong 18 Marines. At meron na naman silang napipinto mga ka-wonder ayon kay Pebbles. Gagamitin nila itong crisis dyan sa Middle East na kapag kumampi daw si PBBM sa Amerika, magagalit sila dahil susulsulan nila itong side ng Muslim kasi Muslim yung Iran Although magkaiba yung dalawang uri ng Muslim, alam ko may dalawang uri yan Shia at saka yung isa, may isa pang uri ng Muslim. Na although kahit whatever, parehas pa rin Muslim, gagamitin nila yan. At yung ang pagpasok sana nila dito sa Malacanang, mga ka-wonder, na nagulat sila dahil chinuchuna ni Pebbles na may gagawin sila, kaya nagulat sila dahil guarded yung Malacanang, heavily guarded. Nabasa ko nga yan, sabi na sa comment, bakit napapansin niyo Roy, Malacanang heavily guarded? Nasabi naman itong si Kent Garcia, Malacanang yan. Parang yung palace na talagang guarded yan all the time. Pero ang sinasabi kasi rito, why that time it was heavily guarded, dahil nga doon. At yun ang gagawin nila, na talagang desperado na sila dahil malapit na itong si Sara, maisa lang sa Senate, na ang sabi nga ni Pebbles, ipapa-assassinate nila si PBBM.
So yung sinasabi nitong mga fake news peddlers na ito, nakasama itong si Byron ba yan? Byron? Yung tinatawag nilang Bayot Bay, Banat Bay, na ngayon ay kasama sa dinimanda ni Trillanes. At dinimanda rin itong 18 Marines. Grabe. Hindi sabi ni Trillanes, hindi ko kayo tatantanan. Hindi niya titigilan. So itong mga ganitong klaseng content creator na himudpwet, na halik sa kuyukot kung tawagin nila. Sorry sa term kasi nabubwisit na tayo sa mga to, napupuno na tayo. Na dapat ito someday panagutin, no? Dahil nagtatampisaw ito sa pagpepedal ng fake news. Tuwan-tuwa yan mga yan. At maraming mga nauutong DDS. That's unfortunate mga ka-wonder, no? Kasi despite of the truth that being fed to them ng mga content creators like us, they still lock up yung part na yan on the right side, no, ng truth, and then open or incline their ears dun sa mga fake news. Kaya pag may mga kinakandak na interview, mga sagot ng mga to, I'm so sorry, mapapaewan ka na lang. No, kaya natutuwa tayo dun sa mga DDS na finally they were enlightened, ano? The moment itong mga ganitong enlightening words, contents na nag-reach sa kanilang cerebrum, nakakaintindi sila dahil nagpa-process pa yung kanilang CPU. Unlike dun sa iba, ewan ko, siguro hindi ginagamit o ini-utilize yung utak. So yan mga ka-wonder, yung sinasabi nito na paniniwalaan ba si Madriaga? May counter agad tayo. Bakit ayaw ni Sara humarap sa impeachment? Bakit gusto niya Supreme Court ang humawak? At wait, hindi pa tapos. Nagbabantay ang taong bayan, nanggigigil na. At tinitignan kung ano yung magiging behavior ng Supreme Court. Kung ito ba, despite of all the process na sinunod na Kongreso, na walang procedural error at mag-side pa rin sila, despite na nakita na very visible ang mga evidence, very talagang transparent na makikita mo na from the affidavit ng mga taong witnesses against Sara Duterte, talagang napakataas ng probability and yet they sided. This is situational. On Sara Duterte, mag-iisip-isip na dapat ang Kongreso at ang Senado rito. No? Dahil meron ditong abuse of power. And don't forget, itong mga appointed na ito, they are impeachable. So, bantayan natin yan mga ka-wonder. No? At wag natin palalagpasin, kagaya nitong sinabi si Martires, sabi ni Trillanes, matanda na kasi, kaya parang di niya na. No, sabi ng iba, panagutin din yan, walang matanda-tanda. Kaya dapat dyan, yung mga nagva-violate at obviously na talagang sumaside sa mali, habulin dapat yan. At wag natin tatantanan yan mga ka-wonder. Parang sugat na pagaling na, pero kukut-kutin natin hanggang sa maging fresh ulit. So again, itong sinasabi nitong isa sa mga fake news peddler na to, isa siya sa mga fake news peddlers, no? Sana, soon, makasuhan ito, no? At mapanagot dahil sa mga disinformation itong ginagawa. At dahil dyan, itong mga DDS na mahina mag-process ng kanilang isip ay nabibiktima. Kaya yan mga ka-wonder, antayin natin. Wednesday, I think, ano? What's the day today? Today's Monday, Tuesday. Wednesday, haharap, pero hindi pa yun yung parang preliminary pa lang. And of course, sabi nga ni Sara, hindi siya haharap. Yung kanyang mga counsels lang. Magmamanman yan, magbabantay siguro sa mga tanong. Well then, the Senate still has the prerogative. They still have the decision kung itutuloy nila yung kaso kahit na mag-ad catelam itong si Sara Duterte. As long as walang na-violate sa procedural constitutionally. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para ma-reaction na natin. And please share this video para malaman natin itong sinasabi nitong isang content creator na DDS. Please give me a thumbs up if you like this video. And please subscribe and hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.